Nakakrus ang mga braso ng dalaga habang sinabing magaling ang bida, sabay tawa. Akala ko isa ka lang tanga na palaging umiinom kasama ang mga kapatid mo araw-araw, ani ng dalaga habang nakangiti. Saan mo natutunan yan? Aba, tumigil ka nga, sagot ni Chuck habang umiiling. Tumalikod ang dalaga, ngunit pabirong sinabi, hindi ikaw ang kinakausap ko, siya. Kalma lang na binanggit ng bida na huwag na lang itong pansinin. Nang tumingala siya sa langit, napansin niyang lumalala ang sitwasyon. Tumingin siya sa bangkay. Ayon sa kanyang alaala, ang mga mandirigma ng blood cult ay palaging kumikilos ng tatluhan sa bawat misyon. Ibig sabihin, darating na rin ang mga kasamahan ng napatay niya. Ipinatong niya ang bangkay sa damuhan, sabay punas sa mukha. Alam niyang kahit itinago niya ito, panandalian lang ang kaligtasan niya, tiyak, matutuklasan din ito. At kapag siya ang nakita sa ganitong kalagayan, hindi na siya kakausapin, papaslangan siya kaagad. Ngunit sa ngayon, kailangang mabilis siyang makaisip ng solusyon at makaalis doon. Lumingon muli ang dalaga, kunot ang noo. Pwede ba, pabayaan mo muna ako? Tanong ni Chuck, inis na gustong mag-focus. Itinuro ng babae ang gilid. May mandirigmang blood cult sa likod mo. Sa palagay ko, kailangan mong malaman yun. Nagulat ang bida at agad na humarap. Nakakrus ang braso ng mandirigma habang tinatanong siya, nakakaistorbo ba ako? Tiningnan ng bida ang mandirigmang nakatayo sa pintuan. Interesado akong panoorin ka, ani nito. Naguluhan si Chuck, gaano nakatagal itong nakatayo roon. Napatingin siya sa sinturon ng mandirigma. Nang inag ang kaluluwa ng bida, kayumanggi ang sinturon nito. Isa itong mid-rankang warrior. Pumwesto si Chuck at sinabing kung ganun ang katayuan ng kalaban, wala siyang laban, lalong-lalo na sa kasalukuyan niyang kakayahan. Hinawakan ng dalaga ang balikat niya. Pwede ba kitang tulungan? Sumagot ang bida, sinabi ko na sayo dati pa, tumigil ka. Pero hindi siya tinigilan nito. Mas nagmumukha kang masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo, ani ng babae. Lumapit na ang lalaki. Habang papalapit ito, sinabi niyang, hindi ka naman mukhang nag-aral ng martial arts. Pero kahit pa sabihing surprise attack, lang yun, maganda ang ginawa mong pagpatay sa low-rankang warrior. Hawak ang kanyang mukha, tinanong ng lalaki kung nasa average level lang ba ang bida. Tinitigan siya ng mandirigma. May alok ako sayo, sabi nito. Kung susuko ka ngayon, hindi kita papatayin. Sa gitna ng kanyang buhay na may ngiti, inisip ng pangunahing tauhan na susubukan niyang galitin siya. Sinabi niya na kung talagang gusto siyang patayin ng lalaki, hindi na sana nito pinag-uusapan pa ang kanyang antas. Naisip ni Chuck kung ang ibig sabihin nito ay nais siyang hulihin ng lalaki, pero natatakot itong baka matulad siya sa mandirigmang napatay. Nagalit ang lalaki at muling nagtanong. Lutang na lutang ang pagkagulat ng babae, at nagtanong kung sinusubukan bang makinabang ng pangunahing tauhan sa pang-aasar sa lalaki. Napansin ni Chuck na ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ipinahayag ng pangunahing tauhan na sadya niyang pinagmumuka ang sarili na mayabang upang umakto ng pabaya ang kanyang kalaban. Tinitigan siya ng lalaki. Bigla nitong hinawakan ang kanyang mukha at sumigaw, napaka-insolent mo. Pero tuso at magaling ka rin. Itinutok ang espada kay Chuck, inakala nitong mas maingat ang lalaki kaysa sa inaasahan. Hinugot ng lalaki ang espada at sinabing gusto ng pangunahing tauhan na iwasan ang labanan sa abot ng makakaya. Habang umiindayog ang espada sa ere, sinabi ng lalaki, subukan natin ngayon. Ani Chuck, habang iniiwasan ang patalim. Sinabi niyang kahit isa siyang mandirigmang ikatlong antas at wasak na si Danton, marami pa rin siyang nakikita. Sumugod siya ng tagpa, pero nasalo ng lalaki ang kanyang kamay. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Chuck at mariing sinabing, mabagal. Nagulat ang pangunahing tauhan. Itinaas siya ng lalaki mula sa lupa at sinabing, maaaring magaling ang mata mo, pero mabagal ang mga kamay mo. Bumitaw si Chuck sa espada. Sinabi ng lalaki na maganda ang pagtugon ng kalaban, pero hinugot ni Chuck ang ikalawang espada mula sa kabilang kamay. Sinabi ng lalaki na palalampasan niya ang pagpatay ni Chuck sa mababang ranggong mandirigma. Biglang umatake si Chuck ng malakas at sumigaw. Hindi ako aalis dito. Habang lumilingon, inakala ng pangunahing tauhan na nagtagumpay na siya. Pero lumingon ang lalaki at sinabing, isa kang tanga, Chuck.
May hiwa ito sa mukha, isang manipis na sugat, bago nito sinipa ang pangunahing tauhan. Gamulong si Chuck sa lupa. Habang nakahandusay, inamin niya sa sarili na naging sobrang kampante siya. Akala niya'y hindi makakaiwas ang lalaki sa ganoong kalapit na distansya. Pinunasan niya ang kanyang mukha at muling pinulot ang espada. Napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang lalaki. Lumapit ang dalagang kasama nila at sinabing, tutulungan kita. Kung wala ako, wala kang laban. Tanong ni Chuck, anong magagawa mo sa ganitong sitwasyon? Sumagot ang babae, ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Tinitigan ni Chuck ang lalaki at sinabing, hindi ko man siya kayang sugatan ng malalim, pero kinuha ko ang kanyang kaliwang mata. Kailangan ko siyang tamaan mula sa labas, bahagyang damilat ang lalaki at sinabi na sinusubukan lang niyang maging magalang. Hinablat niya ang Kaitano at tinanong kung ganun na lang baka gustang mamatay ng bida. Hawak-hawak ang katana, sinabi niya na balak niya sanang magpakasaya muna bago ipadala ito sa Cal, ngunit nagbago ang isip niya, at ngayon kailangan na raw niyang patayin si Chuck. Sumugod siya sa bida habang sumisigaw na wawarakin niya ito. Nabigla si Chuck. Nagpakawala ng sunod-sunod na atake ang lalaki, at habang tinatabla ng mga palo, naisip ni Chuck na ito na marahil ang pangunahing sining ng Blood Cult Sword, isang killing blood blade, at masyado itong mabilis. Ninig ang kamao ng bida habang iniwasan niya ang mga fatal na atake at tinanggap ang maraming suntok. Tinanong ng lalaki kung naiintindihan na ba ni Chuck ang ginagawa niya. Naisip ng bida na hanggang sa kamatayan ay pagtatawanan pa rin siya ng kalaban. Nakangising masama, sinabi ng lalaki na huli na para magsisi. Habang humahataw ng isa pang malupit na atake, sinabi niyang nakatakdang mamatay si Chuck. Lumibot ang kulay rosas na aura sa katawan ng bida, galit. Napansin ni Chuck na paulit-ulit lang ang mga teknik ng kalaban. Mahinang ibinulong ng babae sa kanya na susunod ay isang front strike. Na-block ng bida ang atake, ikinagulat ito ng lalaki, at napalipad siya palayo. Habang nakahandusay sa lupa, nagtataka si Chuck kung paano niya iyon na-block. Lumipad palapit ang babae at sinabi na kung hindi siya tumulong, siguradong patay na ang bida. Tiningnan siya ni Chuck at tinanong kung nakita ba niya ang mga atake. Nakasimangot ang babae at sinabi na niya, nakikita niya ang mga iyon, at ang mga third-rate na teknik ng isang mainitan ng ulo ay madaling mabasa. Hinaplos niya ang ulo ni Chuck at tinanong kung gusto pa rin ba niyang manahimik siya. Ngumiti ang bida, humingi ng tawad, at nagtanong kung matutulungan siya ng babae. Nagunat ang babae, ngumiti, at sinabing tutulungan niya ito, hindi niya maaaring hayaang mamatay ng ganun lang ang isang bihirang nilalang na unang nakarinig sa kanya sa loob ng 47 taon. Tumayo siya sa balikat ni Chuck at tinanong kung may plano ito, kung sakaling ibubulong niya ang mga susunod na atake ng kalaban. Naisip ng bida na mahirap, dahil sa kasalukuyang kalagayan niya. Ngunit kalmado niyang sinabi na minsan na siyang nakapangontra, kaya hindi na siya basta lalapit muli. Ngumiti siya ng bahagya, at sa isip niya, tiyak na mananatili na sa distansya ang kalaban. Ngumiti rin ang babae at sinabing kung uulitin niya ang pang-uuyam, may tsansa pa uli. Tumayo sa harap niya ang mandirigma, nakatitig kay Chuck, at nagtatakang iniisip kung paano niya na-block ang huling hampas. Sa isip ng mandirigma, seryoso na siya ngayon, at hindi na basta-basta ang kalaban. Naunawaan na niya ang estilo ng espada nito, pero sinabi niyang hindi iyon totoo at tsamba lang talaga siya. Imposibleng makagawa ng ganoon ang isang katulad niyang third rate. Huminga siya ng malalim, tinitigan si Chuck, at sumigaw na tiyak na tatapusin na niya ito. Nakangiti ang babae, habang pinapadyak ang kamao, ay nagsabing ang unang dapat gawin ay harangin ang mga atake at bumili ng oras. Sumagot ang bida na naiintindihan niya at hiniling na sabihin na lang sa kanya ang direksyon ng mga atake ng kalaban. Sumugod na muli ang mandirigma, sunod-sunod ang mga atake. Sinimulang salagin ni Chuck ang mga ito habang pinakikinggan ang mga senadoryas. Napakunot noo ang lalaki, nagtaka kung paano iyon nagawa ng bida. Damyugo ang isa niyang mata, at nawalan siya ng paningin doon. Nakita niyang si Chuck ay nakatayo na sa gilid niya. Tumingin ang babae sa bida at sinabing maaaring hindi eksakto ang kontra-atake niya, pero siguradong mas mabilis ito kaysa sa huli.
Lumingon ang lalaki, at sinabi ng babae na tiyak na isang paalang na atake ang susunod at kailangan nilang hintayin ang tamang sandali bago umatake. Pumalo ng patagilid ang lalaki. Nakaiwas si Chuck, seryoso ang mukha. Gulat na tanong ng kalaban, paano mo nagawa yun? Pigil ang hininga, tanong niya kung iniisip ba ng bida na mabibigla siya. Bigla siyang sinipa ng mandirigma. Lumipad si Chuck sa gilid, gulat na gulat. Napaupo siya sa tuhod, tinitigan ang bida. Tanong ng lalaki kung nabali ba ang braso niya. Huminga siya ng malalim, handang sumugod muli, at sinabi niyang kahanga-hanga ang paggamit ng blind spot pero third rate pa rin siya. Tumalon siya palapit kay Chuck. Nakahawak si Chuck sa tiyan niya, ginawang kamao ang kamay, at unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nagpakawala siya ng matinding suntok. Nabigla ang mandirigma. Tinamaan siya ni Chuck sa leeg. May hiwang lumitaw sa kanyang lalamunan. Gulat na gulat ang bida, pero napangiti sa isipan, nagtagumpay siya. Nakabulagta na ang bangkay ng mandirigma. Lumapit ang babae kay Chuck at sinabing kahanga-hanga ang pag-arte nito. Muntik na rin siyang maniwalang nabalian siya ng braso. Sabi ng bida, kung naging mas maingat lang ang kalaban, wala sanang gumana sa plano niya. Sumigaw ang babae, ang finishing move mo, ang astig. Habang nag-uunat si Chuck at dumura, sabi niya na naputol lang ang lalamunan ng kalaban dahil tumulong siya. Nagulat si Saddam at sinabing kahit short sword lang ang gamit ng babae, nakatulong pa rin ito. Nagtaka si Chuck kung bakit bigla siyang naging masigla. Tumalikod ito at sabing medyo nagulat lang siya. Nag-alok pa siyang panasa ng dugo sa katawan ng bida. Tinanong ng pangunahing tauhan kung galit ba siya. Sumagot si Saddam na hindi siya galit at inutusan siyang linisin ang natitirang dumi, sabay banggit na ang ina nito ay labis na nag-aalaga sa kanyang mga relikya. Biglang lumipad si Chuck sa ere matapos tamaan ng isang malakas na suntok, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa kamao ng lalaki. Nagsimulang bumagsak ang pangunahing tauhan. Nakatayo sa ibabaw niya ang mandirigma, nakatingin kay Chuck. Sinabi niyang nagmamadali siya dahil may mga bagay siyang kailangang tapusin.